Hi guys! Kakauwi lang namin ni Mami. Galing kami ng ng Real Canadian kanina. Hindi ko na nakunan yung video kasi kami lang dalawa yung umalis. And nahirapan akong dalhin siya. Ayan eh. May work kasi si Daddy mamaya. Kaya ako lang yung umalis kanina. And nung tinignan ko kasi yung diaper ni Alicia ay kunti na lang. Parang hindi naaabot hanggang Friday. Kasi balak sana namin ni Daddy ay sa Friday na kami mamili kasi wala siyang work sa Friday. So, ako na lang yung umalis kanina. Kami ni Pio. Ayan si Pogi. Duyan-duyan ang Pogi. Nakakatuwa na si Pogi, no? Opo. Ay. So, excited na kami guys sa summer. Kasi, nakabook na si Daddy. Nakabook na siya ng Airbnb namin. So, matutuloy na talaga yung namin. Alis namin. Magbabakasyon sa wakas. After 3 years, no, makakalabas na kami ng Manitoba. Though, naka-Ontario kami nung kailan yun, nag-Kenora. But, 3 hours away lang yun dito sa Winnipeg. Kaya, this time is 13 hours to 14 hours drive naman kami. So, excited kami. Pupunta kami ng Alberta this summer sa July. But yun nga, hindi pa namin alam kung ano yung mga pwedeng gawin sa Alberta. But ang alam namin is Banff talaga ang pupuntahan namin. And yun, nagsisearch na ako ngayon kung ano yung mga magandang pupuntahan doon na yung kids friendly kasi hindi kami pwedeng mag-hike. Hindi kami pwedeng mag-mountain climbing, mga ganon. Kasi may mga maliliit kami, mahirap. So, ang mga sinesearch namin is yung mabilis lang, accessible lang sa lahat. Accessible lang sa mga bata, sa mga stroller or sa wagon. Kasi may mga bata kami, mahirap bitbitin. So, we will make sure na yung vacation namin na ito is masaya kahit na bitbit namin yung mga bata kasi expected na yan na magulo kasi may mga maliliit kami. But I hope na it's gonna be a memorable vacation for us kasi pangarap talaga namin ni Daddy na ganito long ride kasama ang mga bata. Gusto kasi namin na mag-build ng mga memories with the kids. Alam mo yun kasi paglaki nila, mahirap na sila isama kung saan namin gusto kasi malay natin na ayaw na nilang sumama sa amin. So, as much as possible na maliliit sila, gusto namin silang bitbitin kahit saan namin kayang pumunta. So, yun lang kagandahan dito sa Canada kasi may mga long ride na napupuntahan na mga drive lang. And then, meron ding long drive na makapunta na kaagad ng US. But hindi pa kami citizen kaya hindi pa kami makapag-US. So, kung mag-apply na kami ng citizenship, makakapag-long drive na din kami ng US. But this time is Alberta muna. So ang maganda lang sa bakasyon namin na ito is 1 week kami doon. Matagal kami doon kasi matagal yung na vacation ni Daddy. So doon din magbe-birthday na din si Daddy. Doon na namin i-celebrate yung birthday niya kasi July yung birthday niya. So sinakto namin. Sabi ko kay Daddy na gusto ko yung birthday niya is doon na lang kami. So yun. Umalis na si Daddy guys. Siya na lang yung nagsundo ni Ethan. Tsaka pinadaan ko na din siya ng yogurt ni Alicia kasi constipated na naman yung batang to. Lagi na lang siya nagka-constipated. Ang hirap niyang pag nagpo-pop siya, lagi siyang umiiyak kasi laging matigas yung pop niya. And mamaya ay magluluto ako ng adobo. Mag-adobo na lang ako. Ang hirap mag-isip ng ulam talaga. Napakahirap mag-isip ng ulam. Kaya minsan tinatamad ako magluto kasi hindi ko na alam kung ano yung lulutuin. Lalo na napakahirap ng gulay dito na sariwa. Walang masyadong mabibili ng mga sariwa ng mga gulay. Tapos kung bibili man ako, dapat lutuin ka agad. Kasi kapag i-stock lang sa fridge, mabilis silang mabulok. Nasasayangan ako. Ang dami ko ng gulay na nabubulok kapag Kaya nga lang, wala. Kailangan din natin ng gulay kasi
Kaya ano, hindi ko din kasi trip yung mga gulay dito na mga Canadian, yung mga asparagus, yung mga ganun. Hindi ako broccoli, hindi ako mahilig at hindi ako marunong magluto. Kaya kung gusto ko man maggulay, pumupunta ako ng Seafood City kasi doon medyo sariwa-sariwa yung mga gulay doon. Tapos kailangan ko lutuin kaagad. Yun ang ano, pag gusto kong gulay, pumupunta na lang kami ng Seafood City. Malapit lang din naman ni drive kapag nag-ano lang ako ng gulay. Si Pio ay gising. Akala ko natulog. Gising si Pogi. And si Alicia ay ayan, gising na din siya. So ito guys, pinapalambot ko na yung manok para mamaya ay lutuin ko na. Kasi late na ako nag-isip ng ulam. Neto lang. Kaya kaka-defrost ko pa lang nung manok. At saka hindi gaano mainit yung namin ngayon, no? Yung tubig. Kaya lagi ko siyang pinapalitan ng tubig. Sa susunod na mga araw, guys, yung mga puno na yan ay magiging green na yan sila. Tapos maganda na tignan ulit yung paligid dito. Kasi magiging na siya, green. Yan. Yan yung mga kalbo ng mga puno dyan. Magkakaroon na yan ng mga dahon. Kaya magiging maganda na siya. Kaya nakaka-excite na din talaga sa summer. Excited na kami. Lalo na ay meron kaming lakad sa summer. Kaya ano, Pogi? Ba't nagsasalita yung Pogi namin? Hi! Nagsasalita na to. Nakakatuwa na tong anak ko. Ano, Pogi? Bunjing. Hoy. Anong sabi? Adobong, to guys, adobong Bisaya. Nagluto ako ng tinauga na adobo. Kaya minarinig ko muna siya kanina. 15 minutes ko siyang minarinate. Piprituhin ko muna siya saglit. Tapos, mamaya ilalagay ko to. And, kumukulo na din yung kape ni Daddy. Ito kay Daddy, ito akin. Hi guys, ang bata ay nandito habang nagluluto si Mami. Nangiistorbo siya. Ang delikado nitong batang to, marunong na siya mag-ikot-ikot neto. Iniikot na niya yung mga niluluto ni Mami. No. No. Sabi mo, no. Ano? Marunong ko na mag-no. Nag-iPad kayo sa school?
No, no. No, no. Oy, oy, ha? Maakyat. Marunong na nga siya. Hi. Ayan guys, oh, kailangan ganyan siya na nagsusunod-sunod. Yun ang gusto ko. Na lumalabas yung mantika ng manok. Saka ko ilalagay ko. Pating, pating, pati, puting, puti, puti. Pati, puti, 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 puti. Ligo! So, tapos na kami maligo guys. Ako at saka si Alicia. Madali ang ligo para lang makaligo. Hindi pa ako nakapag skincare kaya tinan mo yung ano ko balat sobrang dry. Pag hindi ako nakalagay ng mga moisturizer talaga sobrang dry ng ano ng skin ko. Tapos hindi pa ako nakapagsuklay. Si Alicia hindi din nagsuklay. Eh kasi nagmamadali akong maligo kasi nga si Pio iyak na siya. So hindi na ayaw ko din naman na hindi ako maliligo kasi parang ang init sa pakiramdam kaya nagmadali na ako naligo kanina. Natulog na yung mga bata guys. So nandito lang ako sa sala saglit kasi kumain ako ng merienda. Tapos papasok na din ako dun kasi para makatulog na din ako ng aga kasi maaga pa ako bukas gigising. Kasi hahat ko naman si Ethan sa school and maghahanda ako ng mga pagkain niya sa school. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood ng aming vlog. See you to our next vlog. Bye!